And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. Bansang China na babahala sa ginawang pag-deploy ng bansang Amerika ng kanilang long-range at high-powered missile system dito sa Pilipinas. And alam nyo guys, this is the first time na marinig ko sa isang balita na di umano'y nababahala itong bansang China. Isa lang ang ibig sabihin niyan mga kapatid. Nakakaramdam or marunong din makaramdam itong bansang China ng takot. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid. Nagpahayag ng pagkabahala ang China sa pagdadala ng Estados Unidos ng Mid-Range Capability Missile System o MRCS sa Pilipinas. Take note guys mid-range pa lang yung missile system na yan. Pero nababahala na po itong bansang China. How much more kaya mga kapatid kung yung pinaka-high-end na missile system yung dineploy ng bansang Amerika dito sa Pilipinas? Baka naulol na po ang bansang Amerika mga kababayan. Tuloy. Kasalukuyang nasa Northern Luzon ang missile system para sa military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Alam niyo guys, kaya natatakot dito ang bansang bansang China sa missile system na ito na dineploy ng bansang Amerika dito sa Pilipinas kasi nga mga kapatid, sobrang layo po ng range na kayang abutin ng missile system na ito. To the point mga kababayan na kahit dito lang yan nakadeploy sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, kaya po niyang magpalipad ng missile hanggang doon sa teritoryo ng China or sa mismong kalupaan pa mismo mga kapatid ng bansang China. Kaya nababahala itong bansang China ngayon dahil kung yung kalupaan nga nila mga kababayan kayang abutin ng missile system na ito, how much more pa kaya yung kanilang mga militia vessels dyan ngayon sa WPS? Dahil ayon nga sa mga balita noong nakarang araw mga kapatid, sobrang dami na daw po ng mga militia vessels dyan ngayon ng China dyan sa may WPS. So siguro napag-isip-isip ng bansang China kung yung kalupaan nga natin kayang abutin ng ng missile system na yan paano na lang yung mga barko natin dyan ngayon sa WPS? Kayang pulbusin niya ng missile system na yan nang walang kahirap-hirap. Diba? Yan yung isa sa kinakabahala ng bansang China ngayon mga kababayan. Dahil sobrang long range po talaga ng missile system na ito. At isa pa dyan mga kapatid, itong missile system na ito ay pwedeng ilipat anytime kahit saang parte ng Pilipinas. Dahil kung makikita nyo nga dito sa video na to mga kababayan, para lang po siyang military truck ng bansang Amerika. Pero isa pala itong missile system mga kapatid. Sa madaling sabi mga kababayan, mahihirapan ang China na i-locate yung exact location nito. Dahil pwede nga nila itong patakbuhin sa kahit saang parte dito sa Pilipinas. Walang exact location ito. Kumbaga hindi ito nagpipirme sa iisang lugar lang. Dahil nga meron itong mobility mga kapatid. Kaya ngayon, naduduwag ang bansang China, natatakot sila. Ano ba yan? Ba't kasi nakipag-alyansa pa itong Pilipinas sa Amerika? Tuloy, nahihirapan tuloy kami ngayong magsagawa ng aming mga opensa dyan sa WPS dahil dyan sa missile system na yan. Diba? And ito pa guys this is the first time na mag-deploy sila ng kanilang missile system dito sa mga bansa ng Asia at tanging Pilipinas pa lang po ang nakaka-experience nito ngayon mga kapatid. Ganon kalakas ang ating presidente sa bansang Amerika. Tuloy. Kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy sa bansa ng MRCS na may kakayahang maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Kauna-unahan po sa bansa, sabi dito sa balita. Dahil nga mga kapatid, ito din yung pinakaunang beses na itong bansang Amerika mag-deploy ng kanilang missile system sa mga bansa ng Asia. At pinakaunang bansa na nag-benefits nito is ang bansang Pilipinas. Tayo mga kapatid. Kaya galit na galit yung nakaraang administrasyon Kasi parang natatabunan na kasi sila mga kapatid.
'Di ba? At isa pa diyan, no, unti-unti na ring natataboy yung impluwensya ng dati nilang kaibigan, no, na bansang China. Kasi nga mga kababayan, 'di ba? Aminin na natin, no? Alam naman natin na hindi maka-Amerika itong si PRRD at pro-China siya. Ngayon, yung mga pinaghirapan niya siguro mga kapatid dati, no, nababaliwala ngayon dahil nga itong si BBM more on American influence, no, Western influence yung kanyang pinapapasok dito sa Pilipinas. No. Yun yung pinaghirapan ni PRRD, siguro may mga pangako pa si PRRD doon sa bansang China na hindi pa natutupad. Kaya ngayon nag-aalboruto sila at gigil silang patalsikin itong si BBM dahil baka nga, no, sinisingil na rin sila ng bansang China ngayon. O digong, asa na ba yung mga usapan natin noon? Bakit walang nangyayari? Bakit unti-unti nang tinataboy ng Pilipinas yung impluwensya ng China ngayon dyan sa loob ng bansa ninyo mismo? No? Bakit tinataboy na kami ngayon, digong? Akala ko ba may mga naging usapan tayo noon? Gumalaw-galaw ka na dyan, digong. Kaya ngayon, ito si PRRD, double time sila, no, sa pagdi-destabilize sa Marcos government. No? Biruin nyo yung mga kapatid. No? Kaya itong China ngayon tuloy, para na silang nasisiraan ng bait. Hindi na nila alam kung saan sila magsisimula. Tapos, naging dagok pa sa kanila itong ginawa ng US, no? Na maglapag ng missile system nila. Nako. Siguro sabi ng China mga kababayan, nako. Perwisyo talaga itong ginawa ni Duterte. Kala ko, kaya nilang talian sa liig si Marcos. Pero, hindi. Iba na yung ginagawa ni Marcos ngayon. Yung impluwensya namin dyan sa loob ng Pilipinas, unti-unti nang nawawala. Lumalakas na ngayon ang impluwensya ng bansang Amerika. Kaya, naiintindihan ko kung bakit ganito na lang sila kadesperado ngayon mga kababayan. Desperado na yung China, desperado pa yung kampo nila PRRD. Diba? Wala, nakikita kasi nila na iba talaga, no? Taliwas talaga to sa direksyon na tinatahak natin dati, yung tinatahak ni Marcos ngayon. Mahihirapan talaga tayo dito, no? Yun yung kuwan ko dito mga kapatid. Yun yung nakikita ko dito sa mga nangyayari ngayon. Biruin mo, this is the first time na mag-deploy sila ng kanilang missile system dito sa Asia at bansang Pilipinas pa talaga mga kapatid. Diba? Nakaka-proud yung ganun mga kababayan. Tuloy. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, pinag-iigting nito ang tensyon sa rehiyon at pinalalala ang banta ng misjudgment at miscalculation. Misjudgment at miscalculation, di umano guys. Sabi dito ng China. Paano naging misjudgment yon? Diba? Misjudgment, miscalculation, saan doon? Anong part? 'Di ba? Kayo lang naman ang hindi naniniwala, no? Kayo lang naman ang hindi kumikilala doon, no, sa naging resulta ng tribunal. Dahil ayon nga sa bansang China mga kababayan, no, Pilipinas lang at mga kaalyado nating bansa, no, yung kumikilala diyan sa claim natin sa West Philippine Sea, pero sila hindi daw. Kaya sabi nila dito, misjudgment at miscalculation. No? Parang gusto nilang sabihin sa bansang Amerika na misjudgment naman kayo. Hindi naman sa Pilipinas yung West Philippine Sea na yan. Sa bansang China naman yan. Yan yung pagkakaintindi ko dito mga kapatid sa sinasabi nilang misjudgment at miscalculation. Diba? Kasi nga, sinabi na nila nakaraan na Pilipinas lang at mga kaalyadong bansa natin ang naniniwala na sa atin yan, pero sila hindi. Kaya sila nagbibitaw ng ganitong mga statement ngayon, no, sa Amerika. Sa Amerika nila ito ina-address na meron di umano misjudgment at miscalculation na ginagawa itong Amerika. Dahil nga gusto nilang mangyari mga kababayan na sila yung paniwalaan ng Amerika. No. Yung claim nila, yung paniwalaan ng Amerika. Pero hindi may tribunal no? And parehas tayo nabigyan ng pagkakataon, no, na depensahan natin ang ating mga pinaglalaban diyan sa WPS.
But unfortunately, mga kapatid, para sa part ng China, talo sila. Nanalo tayo. 'Di ba? Ngayon, yung decision ayaw nilang respetuhin. Tapos binabaliktad pa nila ang katotohanan, mga kababayan. Na di umano, no? Sila daw talaga yung may-ari dyan at hindi ang Pilipinas. Kaya sabi nila dito, misjudgment at miscalculation. Ibang klase din tong kakapalan ng mukha ng bansang China, no? Tuloy. Hinikayat din nito ang Estados Unidos na respetuhin ang security concerns ng ibang bansa at tigilan ang pagdadagdag ng banta ng military confrontation. Ang lakas silang gumamit ng salitang respeto, mga kapatid, ano? Pero sila itong hindi marunong rumispeto, no? Sa naging resulta ng due process na tinatawag. Patas naman yun eh. Lahat naman, both parties, mga kababayan, binigyan ng pagkakataon, no, na ipakita yung kanilang mga side, no? Bakit ikaw, no? Bakit ikaw yung China, bakit ikaw yung nagmamay-ari ng WPS? Anong patunay mo? Nagbigay sila. Nag-comply sila, mga kapatid. Ngayon tinanong tayo, Pilipinas, bakit sa tingin mo ikaw yung may-ari ng WPS? Anong katibayan meron ka? Nag-comply din tayo. May naging resulta na. Mas kinatigan tayo dahil mas kapanay-paniwala yung natin, mga ebidensya natin. Tapos nung naglabas ang desisyon, hindi nila nirespeto. Tapos ngayon, sila pa yung may gana, mga kapatid, magbanggit ng salitang respeto. Kung tutuusin, sila yung walang respeto. 'Di ba? Ganon sila kabobo, mga kababayan, ano? Ganon sila kabobo at ganon sila kadesperado ngayon. Kaya malaking balakid sa kanila itong presensya ng Amerika ngayon. Lalo na ang Amerika nagdi-deploy na sa atin ang kanilang kagamitang pandigma. Kaya sobrang iritang-irita itong China. So idagdag pa nila, no, yung tuta nila dito sa loob ng bansa, hindi rin makaporma ngayon sa gobyerno. Asar. Talunan. Tuloy. Dagdag pa nito, dapat iniisip ng Pilipinas ang tunay na intensyon ng Amerika at hindi dapat nagpapagamit, lalo na't security interest ng bansa ang nakasalalay. Di ba? Ganito talaga yung mga galawan nila, Roque. Di ba? Sabi ni Roque, ginagamit lang di umano tayo ng Amerika. No? Ginagamit saan? Di ba? Hindi pa malakas ang bansang China dati, mga kapatid. Kaalyado na natin ang bansang Amerika. So how come na ginagamit tayo ng bansang Amerika? 'Di ba? Amerika din ang tumubo sa atin sa Espanya. So how come ginagamit tayo? Ang sabihin nila, nagagalit sila, mga kababayan, dahil unti-unti na talagang nawawala yung impluwensya nila dito ngayon sa Pilipinas. Diba? Natatakot sila na tuluyang mawala ang impluwensya nila dito sa loob ng ating bansa dahil sa presensya ng bansang Amerika, na kung saan mas lalong lumalakas ngayon, mga kapatid. No? Palakas ang impluwensya ngayon ng bansang Amerika dito. At kung sakali man na tuluyang mamatay ang impluwensya ng China dito sa loob ng Pilipinas, mga kapatid, malaki kasi ang epekto noon sa kanilang ekonomiya na namamatay na, unti-unti nang namamatay ngayon. Mas malaki yung ikakabagsak ng kanilang ekonomiya pag tuluyan nang namayagpag ang impluwensya ng Amerika dito sa loob ng ating bansa. Kung kaya't gumagawa na lang sila ngayon ng kung ano-anong mga kadramahan dyan, no, para lang may maibato sila. Dahil nga, mga kapatid, may pinoproteksyonan kasi sila, no, yung kanilang malaking merkado dito sa Pilipinas, kung saan pagtuluyang na mayagpag ang bansang Amerika dito, yung impluwensya ng bansang Amerika dito sa Pilipinas, malaki ang chance, mga kababayan, no, na mamamatay na rin yung merkado ng bansang China dito sa Pilipinas. Dahil tayo ang isa sa pinakamalaking consumers ng mga China products, mga kapatid. Ngayon, pag nawala yan, no, at ganyang pabagsak na rin ang kanilang ekonomiya, mas lalong lulubog sila. Ganun po yun, mga kababayan. Tuloy.
Bukod sa China, kinundi na rin ng Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas ang US deployment ng Tomahawk missile launcher sa Northern Luzon. Ayon kay Pinas spokesperson Antonio Tino, Isa pa tong pro-China mga kapatid, oh. Di ba? Ang dami talagang anay dito sa ating bansa. Di ba? Tinutulungan na nga tayo. Tapos kung ano-ano pang mga rally-rally yung pinaggagawa nila. Kunwari lang to eh. No? Kunwari lang to pero pro-China din tong ganitong klaseng paninindigan. Oh. Anong gusto nyo? Maging defenseless uli ang bansang Pilipinas tulad ng panahon ni PRRD? Diba? Gusto nyo palayasin ang mga Amerikano dito sa sa loob ng teritoryo ng Pilipinas? Para ano? Para defenseless tayo kung sakali mang atakihin tayo ng bansang China? Parang ganun yun eh. Diba? Ito yung mga klase ng mga anay sa lipunan. Tuwing may magandang ginagawa ang ating gobyerno, nandyan sila. Binabatikos nila, inuusig nila. Diba? Halata naman pro-China to mga kababayan. Tuloy. hulugan ng matinding escalation ng US military build-up sa Pilipinas ang deployment ng missile system. Sa pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ipinararating umano nito sa China ang intensyong bigyang daan ang paglulunsad ng Amerika ng mga pag-atake sa China mula sa ating teritoryo. Diba? Mga ngatwiran pa lang eh. No? Bakit mo iniisip yung Bakit mo iniisip yung reaction ng China dito sa pinagagawa ng ating Pangulo ngayon? Kasi mga kapatid, kung tutuusin, no, ang concern nila dito, no, kung pagbabasihan ko yung statement niya, parang nagdidepende siya ngayon sa magiging reaction ng bansang China, no, patungkol dito sa pagdating ng mga puwersa ng Amerikano sa bansa. Ganon yun sa kanya eh. Ang ibig niya sabihin dito mga kapatid, no, magdadagdag lang ito ng tensyon, no, sa pagitan ng China at Pilipinas, itong pinagagawa ng ating Pangulo ngayon, na kung saan pinapapasok niya itong mga ganitong mga high-powered na mga kagamitang pandigma ng Amerika dito sa loob ng Pilipinas. Mas nagwo-worry siya mga kababayan sa magiging reaction ng China. Diba? Kung hindi ka ba naman tanga, Antonio Tino, no, nag-iisip ka ba? Halatang pro-China ka rin eh. No? Bakit nyo inaalala yung mararamdaman ng China? Ano ba? Diba? Alaalahanin nyo, no, ang dapat nyong alaalahanin, yung soberanya ng bansa nyo. Hindi yung nararamdaman ng China or dapat na mararamdaman ng China. Wag doon. Hayaan nyo sila, kung magalit sila, din magalit sila. Wala na tayo doon. Nasa tama naman tayo. Pinaglalaban natin yung ating soberanya eh. So bakit kayo nawo-worry kung ano ang magiging reaction ng bansang China? Ang tatanga nyo talaga. No? Mga latak sa lipunan tong mga ganitong klase ng tao, mga kababayan eh. Diba? Bakit ka mag-worry kung magagalit ang China dahil dyan sa pag-alaw ng ating Pangulo na maglatag ng missile system dito ang bansang Amerika? Pakiba natin, yung magalit sila, di magalit sila, yun lang yun eh. Kaya nga lang, pro-China kayo eh. Diba? Kunwari pa kayo eh, pro-China din naman kayo eh. Daloy. Samantala, nilinaw naman ng Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Mike Lohico na hindi pa puputukin ang Standard Missile 6 sa isasagawang military exercise. Tansya ko dito mga kapatid. Kuwan lang to eh. Kasi nga, di ba mga kababayan, maraming mga Chinese vessels dyan ngayon sa may WPS. No? So, ito, just in case lang na magkaroon ng emergency dyan sa WPS. No. Just in case lang na manggulo ang bansang China sa sinasagawa nating balikatan exercise dyan, siguro gagamitin to. Hindi naman basa-basa papuputukin yan eh. No. Back up lang yan. Kasi nga ang Amerika mga kapatid, ayaw nilang nadidihado sila. No. At pinapakita lang din ng bansang Amerika, no, kumbaga dinidebunk lang ng bansang Amerika yung mga claim ng mga pro-China dito
no, na hindi daw tutulong ang Amerika kung sakaling magkagera ang Pilipinas at China. Maghuhugas kamay lang daw. Pinakita ng Amerika, sige, first time namin gagawin to. Maglalatag kami dyan ng missile system namin sa loob ng bansa nyo. Isang patunay, isang tanda, no, na handa kaming tumulong sa inyo. Biruin mo, straight from US, dinala dito sa Pilipinas yan. At pinakaunang bansa, no, na dineployan ng Amerika ng kanilang missile system. Diba? Tama naman si Lohico dito na hindi naman gagamitin yan. Kasi nga, just in case lang magkaroon ng emergency, tsaka lang ito magpapalipad ng missile. Diba? Kasi nga, kung tutuusin mga kababayan, kung magtatarantado yung China dyan sa gagawin natin balikatan exercise, no? Malaki kasi ang possibility mga kapatid na hindi agad-agad tayo makapagkuhan, no? Makapagpaputok. Di ba? So ito, naka-prepare lang to. Kasi ilan na naman yung pupunta dyan sa may sasamang mga barko dyan sa may tawag nito, sa may WPS na maglalayag dyan habang nagsasagawa ng balikatan. Iilan lang yun No? Kung makapagpaputok man tayo sa China, kukulangin pa rin tayo doon dahil ilang barko nga lang ang dami nila doon. Ngayon, para ma-secure, nag-deploy na ang Amerika. Inunahan na niya. Dineploy na nila yung yung missile system nila. Naisip na ng Amerika yan pabor yung WPS pabor to sa bansang China Baka mamaya niyan ang dami nila diyang mga barko No. Baka ilan pa lang yung nakikita natin ngayon. Baka mamaya dyan biglang magsidatingan yung isang buong naval military force ng China Kasi nga, di ba mga kapatid, kung maalala nyo, no, the biggest naval base, naval military force itong bansang China. Tama ba yung term ko? Sansaan nyo na mga babayan, nakakalimutan ko kasi minsan Pero basta ganun, no? The biggest naval military force. Parang ganun yun Itong bansang China. Ang US, sabi naman siguro ng US dito, para ma-secure, no? Para naman siguradong may pangkuan tayo, pang-rebanse tayo sa Bisaya pa yan. Para siguro may pang-rebanse tayo sakaling gagaguhin ng China yung ating balikatan exercise, i-deploy na lang natin yan. No? Para meron agad tayong pangsagot doon sa mga posibleng gawin ng China sa atin. Biruin niyo mga kababayan. No? Ewan ko lang kung ilang ganito yung dinala ng US dito. Hindi ko alam kung gaano karami yan na dinala ng Amerika dito Parang may 5 yata, no? Na dinala ang Amerika niyan dito. Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na ito. No? And sana maging matagumpay itong balikatan exercise natin. At least ngayon alam natin na itong bansang China marunong din palang matakot mga kapatid. Di ba? At wala marami talagang makabagong makapili ngayon sa ating panahon mga kapatid Diba? Kunwari pa kung ano-anong dinadakdak no? Itong sino ba to? Kunwari pa kung anong mga pinagsasabi nito pero base sa statement niya, basang-basa mo talaga no? Pro-China. Ganun talaga Nagpapabayad kasi. Hanggang dito na lang itong video na ito mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video ngayon. Adios.